Understanding and embracing self-care. Importante na ma-maintain at tanggapin natin na kailangan nating alagaan ang ating sarili. Kailangan nating gawin ang pangangalaga sa sarili o yung tinatawag nating self-care para ma-maintain natin ang ating holistic wellness. Importante na mapanatili ang ating pangkalatang kalusugan para ma-improve natin ang ating pakikitungo o relationship sa ating pamilya o sa ibang tao. Kasi di ba mahirap maalagaan ng ibang tao kapag tayo mismo ay hindi maganda ang ating pakiramdam o hindi maganda ang ating disposition. Meron tayong 7 haligi o aspeto ng self-care na kailangan nating tandaan. Yung una, kaalaman sa literasiya sa kalusugan o knowledge and health literacy. Ito yung pag-access, pag-unawa at paggamit natin ng mga tamang impormasyon tungkol sa ating kalusugan para matulungan tayong gumawa ng mga tamang desisyon para sa sarili natin, para din mapanatilin natin ang mabuting kalusugan. Yung pangalawa, kagalingan sa isip o mental well-being. Sumali tayo sa mga activities na nagpapataas ng ating life satisfaction, yung nakakapag-contribute ng kasayahan, na pagkapositibo, pagtaas ng self-esteem natin, pagpapahalaga ng ating sarili, maramdaman natin na in control pa rin tayo at may purpose tayo sa buhay at may sense of belonging. Yung pangatlo ay yung physical na aktibidad o yung physical activity. Importante na palagi tayong physically active kasi ang physical activity o yung mga body movements ay nagpapanatili ng mabuting physical at mental na kalusugan. Nagpapataas kasi ng endorphin. So pag nagiging mas focus tayo at mas masaya, mas fulfilled ang ating pakiramdam. Yung pang-apat, pagkain ng masustansya o healthy eating. Alam naman natin, ako mga Pilipino tayo, importante sa atin ang kumain ng maayos para iwas tayo sa pagkain na nakakasama sa atin. Sabi nga nila, eat moderately. Huwag sumobra sa pagkain na nagbibigay ng sakit ulo at sakit sa iba't ibang parte ng katawan. Mas maayos tayong kumain, mas maganda ang kalagayan natin. Nagiging mas focus tayo, tapos iwas pa tayo sa mga malulubhang sakit. I'm sure naisip nyo agad ang mga sakit na tumatakbo sa mga pamilya nyo. Ang magandang kaugalian sa pagkain ay nagdudulot ng mas magandang kalagayan, lakas at proteksyon sa mga malubhang sakit. Ang panglima ay ang pag-iwas sa panganib o risk avoidance. Ang ibig sabihin natin dito ay yung pag-iwas sa mga ginagawa natin na nakakaapekto sa ating mental at physical na kalusugan. Katulad ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Minsan, di ba, tayong mga Pilipino, sobra tayong masisipag, meron tayong mas marami pa sa isang trabaho. Hindi na natin nakikita na naabuso na natin ang katawan. So, importante na malaman natin o ma-prioritize natin ang pagpapahinga, pag-spend ng quality time sa ating pamilya. Ang pang-anim ay yung mabuting kalinisan or good hygiene. Ang personal na kalinisan tulad ng regular na pagsipilyo ng ngipin, paliligo, pagsuot ng malinis na damit ay tumutulong para mapaganda ang pagtingin at kumpiyansa sa ating sarili. Minsan, di ba, umaabot tayo sa point na parang sobra na tayong frustrated o pagod, pero huwag natin kalimutan ang ating sariling kalinisan. Ang pang-7 ay yung responsabling paggamit ng mga produkto at mga serbisyo. Paggamit ng mga gamot o serbisyong pangkalusugan ng responsable at mabuting paghuhusga. Halimbawa, regular na pag-take ng maintenance meds, pag-attend sa mga doctor's appointments or laboratory appointments natin, at huwag gumamit ng sobra na nakasulat sa bote o yung pag-overdose, halimbawa ng mga painkillers. Tandaan natin na hindi selfish o makasarili ang pag-aalaga sa ating sarili.